Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang eto na. Sino kaya ang susunod? Oo, dahil meron na pong nabunot itong si Presidente. Yan yung literal na masasabi kong tahimik lang pero nagtatrabaho. Oo. So, sabi dito, nahuli na. Zaldico detained in Prague. Philippine government working to bring him home. I don't know how to pronounce it properly, Prague or Prague. But anyway, nahuli na itong si Zaldico. Ang tagal na itong nagtago. Ang sabi niya, meron lang daw siyang sakit. Tapos hindi na umuwi. Alam naman natin yung issue niya, no? Mga minamahal tungkol sa flood control. Tapos kinakanta niya noon itong si Presidente na meron daw pong inalaman. Itong si former Speaker Martin Romualdez, ikinakanta ni Zaldico. Ngayon mo yan dito patunayan sa Pilipinas. Hindi natin alam kung sino yung next na mabubunot eh. Whether itong si Harry Roque or itong si Arnie Teves. Well, let's see. Tingnan natin mga minamahal. Sabi dito, the manhunt for former Ako Bicol Party List Representative Zaldico has come to an end. Ito yung sinasabi ni Presidente na your days are numbered. After months of eluding an arrest warrant, Ko has finally been caught and is now detained in Prague, Czech Republic over lack of proper travel documents. President Ferdinand Marcos Jr. announced on Thursday. Sa kanyang Facebook post, nakita ko, sabi ni PBBM, nahuli na si Zaldico. Oo, sabi ng ating presidente. Diba? Alam naman natin yung issue niya, no? Tungkol nga po dito sa flood control project. So ngayon, he is now detained in Prague after crossing into a Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Marcos said that the Philippine government is coordinating with the Czech authorities on the return of Ko to the Philippines. Mukhang kinakabahan niya nitong Zaldico. Magkikita na sila ni PBBM. Magkikita na sila ni Martin Romualdez. Diba? Alam nyo naman, kung gustong ipapatay itong si Zaldico, di kung ako yung gagawa nun, hindi ko na siya papaalisin ng bansa. Kasi yung sabi niya, si Martin Romualdez daw po ayaw siyang pauwiin ng bansang Pilipinas. Baka daw po magsalita. Tangina, may social media tayo. Anytime pwede kang magsalita eh. Ngayon yung sinasabi mo sa script mo, diba, patunayan mo. Tsaka yung binibintang mo na ikaw daw ay ipapategi. Kung ako lang din naman si Martin Romualdez, bakit pa kita papaalisin sa bansang Pilipinas, aber? Diba? We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines as soon as possible. We will keep the public informed as developments unfold. Ko faces an arrest warrant over plunder and graft charges arising from alleged involvement in flood control anomalies. Hindi pa yan yung katapusan ni Zaldico. Mga minamahal, yan ay isang malaking simula sa pagsubok tungkol nga po dito sa katotohanan. Ngayon, Zaldico, nasa iyo ang bola para magpaliwanag, para maglabag ng ebidensya at harapin ng batas. Diba? At para sa pamahalaan, talaga nga namang good job. Very consistent at tunay po mga minamahal. Itong ating gobyerno ay walang pinipili, walang pinapaboran, lahat po ay pantay-pantay sa ilalim ng batas. Ngayon, sino kaya ang susunod? Next ninyong mukhang mahuhuli. Kaya Harry Roque, ingat-ingat sa pag-travel sa ibang bansa dahil kahit gaano pa kadaming perang meron ka, once na ikaw ay nahuli, wala nang vlog-vlog. Wala nang sira-sira. Matapang si Harry Roque dahil nandyan siya sa ibang bansa eh. Ganun talaga, no? Mga minamahal kapag mayayaman,
ang takbuhan nila ibang bansa. Katulad ni Atong ang na pinagmalaki ni John Vic Remulla, 'di ba? Na muntikan na daw nilang mahuli. Anak ng weteng, muntikan niyo palang mahuli. Pero hindi niyo nahuhuli. Eh ngayon, baka naman pati itong si Zaldico sasabihin mo John Vic Remulla, baka sabihin mo na hinuli mo. 'Di ba? So anyway, mga minamahal, linawin natin wala pa naman pong official na kumpirmasyon, 'di ba? Kung kailan uuwi or kailan iuuwi itong si Zaldico, hindi natin alam kasi ang sabi as soon as possible, 'di ba? Malapit na, I think baka bukas sa Makalawa. Antayin natin mga minamahal kung sino ba yung naguhulog ng coins para mag-jukebox. 'Di ba? Diyan kay Zaldico. Para siyang hinuhulugan ng coins para mag-jukebox. Alam niyo, kumanta, 'di ba? Ngayon, mas lalong lalakas ang kaso laban sa iyo. Oo, alam mo 'yan, Zaldico, dahil tumakas ka. Nako, mayroon ka talagang pananagutan. You know what, mga minamahal? What is really quite interesting in this issue because head on, talagang rock and roll to the rocking chair. Itong si Presidente, mga minamahal. Hindi lamang ito laban kay Zaldico, ito ay laban sa mapangkurakot na sistema na ginagawa nila at para ibalik ang kanilang mga ninakaw sa kaban ng bayan. 'Di ba? Hindi man nagkataon. Nagkaroon ng pagkakataon si Zaldico na mag-press conference, 'di ba? Oo, ba't pabibigyan niya ng pagkakataon? Pero itong ating presidente, ganun din. Hindi din nabigyan yung highlight ng press con. Wala, talagang literal na ginulat tayo. Kanina, kumakain kami sa Jiangnam. Tapos bigla namin nabasa yung balik. Ay, anak ng, sa Jiangnam kumakain kami dyan sa QC. Tapos biglang, mayroong ganitong balita. Uwi ako, magko-content ako, magbo-vlog ako. Oo, mga minamahal. Kaya nga dapat dito niya patunayan yung kanyang mga aligasyon. Oo. Kung ano nga ba yung mga konkretong nangyari. Kasi isa sa ilalim naman itong si Zaldico dito sa korte. Anyway, hindi to birong kaso Talagang malaking development to. Sa totoo lang, mga minamahal, madaming Pilipino ang nagtatanong, nahuli na nga ba? Well, totoong nahuli itong si Zaldico. Meron lang talagang hindi naniniwala dahil hindi nila kaya ang nagagawa ng ating presidente. 'Di ba? So, get ow! Diba? Yes, rock and roll to the rocking chair. Mga minamahal. Etong si Zaldico ay malapit na. Diba? Makukulong ka na. Sino kayang susunod? Mga minamahal. Sino ang susunod? Diba? Na mahuhuli. Anyway, yun lamang po. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!